classmate, nakapag-salita para pasabihan natin sa history. Alin? Yung tungkol sa sigaw ng Pugad Lawin? Oo, may nalaman ako. Nalaman ko na ang 1 ng Agosto, ang buwan ng ating kasaysayan, ito ay naganap dahil sa mga magkasaysayang pangyayari na naganap sa ating Pilipinas. Ay oo, nabasa ko din na buwan ng Agosto, 1896, na itatag ang samahan ng PPK sa pamumuno ni Andres Bonifacio. At ito ay tinatawag na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Na itinatag noong Hulyo 7, 1892. Pero bakit nga ba naitatag ang KKK? Ano nga ba ang layunin nito? At paano nabuo ang samahan o nabulagan ang samahan ng mga katipunero? May alam akong taong pwedeng makatulong sa atin. Si Lola Melchora! Magandang umaga po, Lola Melchora. Magandang umaga din, mga inay. Lola Melchora, may nais po sana kaming malaman tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Tungkol saan ba yon, mga inay? Tungkol po sa aming proyekto sa paaralan sa makasisayang sigaw sa Pugad Lawin. Ang makasaysayang sigaw sa Pugad Lawin. Nag-umpisa ang lahat nang dahil sa nasaksihan ng batang si Andres kung paano malupit na binitay ang tatlong pare na si Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora sa pamamagitan ng dereta. Tumatak ito sa kaisipan ng batang si Andres ang mga kalipitan ng mga Espanyol na mananakop. At lalong pinag-alag sa Muntintoy sa puso ni Andres nang mabasa ang mga panulat at aklat ni Dr. Jose Rizal na leader at nagtatag ng La Liga Pilipina noong Hulyo 3, 1872. Matibay ang ating paniniwala na ang ligang ito ang magbibigay ng pagbabagong matagal na nating inaasam. Layunin ng Laligang Pilipina ang pagkakaisa ng ating bayan, malabanan at mabigyan ng karahasan at injustisya. Mabigyan ng proteksyon ang bawat isa at mapagbigyan ng proteksyon para sa mapapayapang paraan. Ang salitang iyon ni Rizal ang nagpamangha kay Andres na sa ipinaglalaban ni Rizal. Nagparugtog ito sa kanyang puso na lalong magnais na lumaban sa mga pananakop na dayuhan at makamit ang kalayaan para sa bayan sa kahit na anong paraan. Hanggang sa mabalitaan ng mga Espanyol ang lihim na samahan ng La Liga Pilipina at pinadakip at tinapon si Rizal sa dapitan noong Hulyo 1902. Salamat, Ginoo. Andres Bonifacio po. Kumusta ka, Andres? Mabuting ho. Tumatak po sa aming isipan ang inyong mga nobela, Dr. Rizal. At ngunit ipagpaumanhin po ninyo, sa parehas na nobela, ang mga armadong himagsika na hindi nagtatagumpay. Dahil hindi ito kataling o pistol ang daan, Andres, kailangan nating armasan ang ating mga sarili dito at higit sa lahat dito. Iyon ang mga sandatang inagaw sa ating mga Kastila. Kailangan nating ibalik sa ating bayan. Ang salitang iyon ni Rizal ang nagpamangha kay Andres na sa ipinaglalaban ni Rizal. Nagparugtog ito sa kanyang puso
na lalong magnais na lumaban sa pananakop na dayuhan at makamit ang kalayaan para sa bayan sa kahit na anong paraan, hanggang sa mabalitaan ang mga Espanyol ng lihim na samahan ng Naliga Pilipina at pinadapit si Rizal at tinapon sa dapitan noong Hulyo 1892. Andres, Dr. Rizal! kumusta ka, Andres? Mabuti ho ako. Kamusta ho kayo dito? Ikinalulungkot ko na sa ganitong pagkakataon tayo muling magkakausap. Handa na po ang ating mga kasamahan. Itatakas po namin kayo dito. Kung lalabas man ako dito, hindi sa ganitong paraan ng pagtakas. Ngunit hindi ho ngayon ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanya ang ating mga karapatan. Kung ganun ang katwiran ng ating bayan, hindi magtatagal dadanak ang dugo. Gustuin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Lumayas ka na, Andres. Mapapahamak ka lang dito. Ngunit kung mananatili kayo rito, paano na ang inyong nasimulang layunin? Tanging ang aking katawan lamang ang sumupil sa ganitong sitwasyon. Hindi pagpigil ng kaluluwa sa paglaban. Umalis ka na, Andres. Humayo ka na. Umalis si Andres na bigong itakas si Rizal. Sa pagdakip kay Rizal, ano na ang mangyayari sa Naliga? Naging inaktibo ang samahan, ngunit sa tulong ni Franco Domingo at Andres Bonifacio na iayos muli ang samahan, ngunit hindi nagtagal na nahati ito sa dalawang grupo dahil na rin sa pagkakaiba ng pamantayan ng bawat kasapi. Ang Cuerpo de Compromisarios na nagpatuloy sa adhikain ni Rizal na mapayapang revolusyon at ang katipunang na tanging nakikitang daan ay ang madugong armadong revolusyon at himagsikan. Ano na ang magiging kalakaran sa darating na panahon? Sa pagdakip kay Rizal, ano ang mangyayari sa ating Naliga? Hindi tayo susuko. Hindi tayo mag-paapi sa mga Kastilang yan. Lalaban tayo. Ilan napupuno na tayo sa mga pangyayaring ito. Kailangan natin lumaban. Lalaban tayo kung kinakailangan. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi naman pwedeng maaaring tumigil lang tayo sa paglaban. Ang kailangan natin ay bumuo ng isang samahan. Isang bagong samahan na magbubuklod sa taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Sa labanang ito, susuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ngunit tayo'y lalaban, tayo'y mabawagi.
Kailangan yung ano nila, yung mga yung kahit na bumuo ng ano. Laptop na lang. Yan na. Yan na. Mapanganib ang ating pagkahak. Pero hindi dapat tayong matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayong malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Sidula yan. Naitatag ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan sa pamamagitan ni na Andres Bonifacio, Jodato Arellano, Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Jose Dizon at Valentin Diaz. Nangalap sila ng mga miyembro na magsusulong at lalaban para sa kalayaan ng bayan. Ano ang kalagayan ng bayan noong unang panahon? Malaya at tahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng dayuhan. Ano ang kalagayan nito ngayon? Inaabuso ng mga Kastila at Fraile ang kanilang mga kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang maging kalagayan sa darating na panahon? Natatalo. Pupuksain ng katapangan ang mga kasamaan na sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ang pinagbibintang traidor. Ano ang iyong ihahatol sa kanya? Kamatayan. Binabati kita. Ngayong kasabi ka na ng samahan, ano ang nais mong itawag namin sa iyo? Magdalo. Binabati kita kasamang magdalo. Buhay na igiginuguto sa isang makayog at madalang na loob ay punong walang loob upang hindi man ay nakakalasang doon. Ang gawang magaling na may pagyayabang na may paghahangad na nakasarili ay hindi tunay na kabaitan. Tunay na kabanalan ng pagkakawang ang pagdating sa kapwa at ang pagiging tama sa kilos, gawa at salita. Kaibigan na mabuti ang kulay ng balat. Lahat ng tao pantay-pantay. Nangyayari ng isa'y hihigitan sa dunay, yaman, sa ganda. Ngunit hindi nahihigitan ang kanyang pagkatao. Nakahalagahan ng kahit marangal ng mga puli sa pansariling kapakinabang. Sa taong kapalasan, inuuna ang kanyang sariling pakinabang. Sa taong mahiya, salita'y pag-iupak. Totoo ang maubang na balita. Ano ang iyong isadya? Totoo ang maubong na balita. Narinig ko ang isang lihim na kilusan na nagpaplano sa aking pinagtatrabahuhan sa Diario de Manila.
dahil sa kataksilan at pagtratraidor ni Teodoro Patino na isang kasapi ng Katipunan, naganap ang malupit at madugong gabi sa buhay ng mga Katipunero. Isa-isa silang pinanakip, hinuli at pinilit umamin. Ang mga hinihinalang membro base sa dokumentong nakalap sa gusali ng Diario de Manila kung saan nagtrabaho si Andres at ang ibang kasapi. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayong may mga lakas, tayong may mga lakas at tayong may mga kakayahang lumaban. Tayo ang magbibigay ng kalayaan para sa kanila. May tiwala ako sa iyo, malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng Katipunan. Ibinibigay ko sa iyo ang desisyon na ang sa iyo ay nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas dadami pa ang mga matay kung hindi natin pipigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating buhay sa panganib. Sa ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Magsidula na kayo. Wala kayo sidula. Isa lang. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan. Ibig pa at Masdan nyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan. Hindi man sapat ang ating almas. Mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo. Kailangan na nating tapusin ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. higit kaya sa pagkadalisan at pagkalaki. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Anong pag-ibig pa? Wala nang Punitin niyo ang inyong mga sedula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Laban! Laban! Ang sigaw sa Pugat Lawin ay sigaw ng mga pusong humihikbi. Ang sigaw ng mga pusong uhaw sa kalayaan para sa bayan, na daang taong pinagdamot ng mga dayuhan at mananakop at mapag-imbot. Sigaw ng mga pusong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Ikaw, ano ang iyong sigaw para protektahan ang kalayaan na kanilang ipinaglaban?